vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. Naisahan ni Kong Liviste ang Palacio de Polvoron, anak ng kagwang. Ito yung legit na tinatawag nilang checkmate. Mantakin mo ha. False na kanyang isiniwala at biglang nagiging authenticated. Bakit po nagiging authenticated? Mantakin mo yung depensa na ginamit ng Palacio de Polvoron, iyon po no, laban kaya Kong Leandro Liviste, iyon po ang naging basihan natin kung bakit nagiging authenticated yung kanyang files na isiniwalat, na nagpasalamat po mismo si Leandro Liviste sa DPWH, anak ng kagwang, no? Bulilyaso ang Palacio de Polvoron. Yung CCTV po ngayon na pinapalabas ng Palacio de Polvoron na patungkol di umano sa pagpunta ni Leandro Liviste sa naturang opisina ni Cabral, ay ito rin po ang nagpapatunay na authenticated ang naturang files na isiniwalat ni Leandro Liviste, na ayon po mismo sa kanila na pinilit di umano ni Liviste na kunin ang naturang mga files. At nagpakita pa po sila na di umanong kamay ni daliri pala, anak ng kamuti. May paper cut yung daliri ni Cabral dahil di umano sa pamimilit ni Leandro Liviste, nagawin daw yung papilis kay Cabral. Agad po sumagot si Leandro Liviste sa mga banat ng palasyo. O ito, magandang gabi po sa ating lahat. Happy New Year po. New Year na po bukas ng gabi. Nagumpisa na po ang putukan, kaya hito, advance pasabog. BBM, bagsak na naman sa panibagong labas na survey ng Pulse Asia, anak ng kagwang kamakailan. Yung SW survey, bumagsak singiwing -3. O ito, lalong dumadaos-os itong sibungit sa pinakabagong survey. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Patalinuhan talaga po ang banat po ngayon. Ang labanan ngayon, patapangan, patalinuhan. At maraming salamat po pala kay Ma'am Victoria Donato sa pagpapakulay. Believe rin ako kay Leandro Liviste. Mantakin mo, parang na-shoot sa banga. Alam mo yung bitag, no? Nabitag, ito yung exact word talaga. Nabitag ni Leandro Liviste ang Palacio de Polvoron. Dahil sa kanilang pag-atake kay Leandro Liviste at pagdipinsa, lumalabas na authenticated na po ang naturang files ni Leandro Liviste na isiniwalat. Mismong sila po ang nag-authentic dito, yung Palacio de Polvoron. Pero bago ang lahat, pakinggan mo muna natin ang balitang ito, kaugnay po dito naman sa banat ng Ombudsman kay Leandro Liviste. Narito po, pakinggan natin. Palike po guys. Lala. Pasok, Ombudsman. Ito. Sumagot si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste sa sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na hindi niya ipinakita ng kongresista sa Ombudsman ang buong Cabral files. Hindi naman po sila humingi ng anumang impormasyon na hindi ko po ibinigay sa kanila. Ako pa ang nag-volunteer sa kanila ng mga files ni Yumaong Yusek Cabral, at hindi nga po nila hiningi, pinakita ko sa kanila, ipinakita ko po more than what they asked for. Nauna kasing sinabi ni Clabano na limitadong bahagi lang ng mga dokumento mula kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang ipinakita ni Liviste. Sabi pa ni Liviste sa Facebook, wala si Clabano sa investigation team ng Ombudsman na bumisita sa kanya noong November 26. Kung may duda raw si Clabano sa kredibilidad ng mga may soft copy ng Cabral files, sinabi ni Liviste na pwedeng ikumpara ang mga dokumentong hawak niya sa kopyang meron din ng DPWH, Ombudsman, at iba pang nag-iimbestiga sa issue sa flood control projects. Ang Cabral files ay may listahan ng mga mambabatas na pinaglaanan umano ng pondo
para sa DPWH projects. Tama ka dyan, Leandro Leviste. Hindi naman kayo hindi nga kayo nag-request na mabigyan kayo ng files. Kusa po ibinigay ni Leandro Leviste yan. Hindi nyo sinapubliko. Ngayon, napilitan po kayo ngayon lumusot, ombudsman, dahil napasok po kayo sa mga banat ni Leandro Leviste. Kayo dapat yung maglabas niyan Pati yung DPWH, pati yung ICI. Yung ICI, wala pang komento. Tingnan mo yung ICI din, binigyan din ni Leandro Leviste, pareho yung ombudsman. Kung ano po yung hawak ni Leandro Leviste na files at kung ano po yung pinopost niya sa kanyang social media, una na pong may kopya dito ang ICI, ombudsman, dahil yan ang kanyang binigyan, lalo na po yung DPWH. Ngayon, napaso lang itong Palacio de Polvoron, hirap na hirap po sila kung paano po i-debunk si Leandro Leviste na sasabihing piki ang kanyang mga inilabas. Naglabas po ng mga CCTV itong Palacio de Polvoron at itinanggi ni DPWH Secretary Vince Dizon ang lahat ng mga sinasabi ni Leandro na ito ay may pahintulot ang naturang sekretary kay Leandro Leviste na ilabas ang nabigyan ng kopya itong si Leviste. Meron pong mga drama ang Palacio de Polvoron Pero wala na silang lusot dito sa tingin ko Kahit anong sunog nila kay Leandro Leviste, kahit anong debunk ni Anticler sa kanila, lumalabas po ang lahat ng katotohanan. Grabe ang talino ni Leviste. Sa akin lang yung dipinsa at upinsa ng Palacio de Polvoron laban sa files na inilabas ni Leviste na sinabi nila hindi daw authenticated, yun ang nagbigay ng pagiging authenticated ng naturang files. May mga sinasabi na pinipilit daw, forcibly na nakuha yung naturang kopya. So, ibig sabihin, mismong nanggagaling na sa DPWH, yung word na pinilit, isa lang ang totoo dyan. Kundi, authenticated yung mga isiniwalat na files ni Leandro Leviste. Bakit lumabas kayo na sabi forcibly? Sa inyo galing talaga. At lalo pang tumitibay ang pagiging authenticated ng files ni Leviste nung naglabas po sila ngayon ng CCTV. Na di umano ay pumunta si Leviste, kita nyo yan, may hawak na papel si Leviste, malamang ito na yung mga hard copy. At hindi pa nakontento itong Palacio de Polvoron, ginamit pa nila yung DPWH staff para sabihing pinilit ang mga tanga. Yun ang nagbibigay ng authentication sa files ni Leviste. Na di umano sugatan pa si Cabral. 2 staff po ang ginamit ngayon ng Palacio de Polvoron. Sa 2 staff na yan, sinabi po nila na pinilit po ni Leandro Leviste na kumuha ng files at umupo pa nga si Leandro Leviste doon di umano sa upuan mismo ni Cabral. So ano ang ibig sabihin yan? Pinilit man yan or hindi pinilit, ang pinag-uusapan dito ay authentication. Yung katotohanan, pagiging legit ng naturang files ni Leandro Leviste. Wala akong issue dyan sa mga pilit-pilit. Ang issue natin kung gaano katotoo. Yung files ni Leviste sa DPWH pa nang galing yan, nauna ng itinanggi ni DPWH Vince Dizon. Ito na. Ginamit pa nilang media, ginamit nila yung staff, 2, putang ina, siguro tumiba ito ng malita. Kaso nga lang, tumiba kayo ng malita, talo pa rin po kayo. Ito, pakinggan natin.
Sa ibang balita, puwersahan umanong nanguha ng dokumento si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste mula sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ayon sa ilang staff ng yumaong opisyal. Nako. Sagot ni Leviste, hindi siya nakipag-agawan at may basbas ni Secretary Vince Dizon ang kanyang mga ginawa. Itinanggi naman niya ng kalihim. Balitang hatid ni Joseph Morong, exclusive. Kuha ito ng pagpunta Tingnan mo, ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Okay, stop muna tayo dyan ha. Bakit inilabas po ng Palacio de Polvoron ang CCTV ito? Ano po yung sense nito? Ano po yung balak nila? Ang tangi lang na po nilang gustong ilabas dyan, na pinili talaga ni Leandro Leviste na kumuha ng files sa opisina ni Cabral. Hindi nila alam na yung paglabas po nila ng CCTV ito ito ay magbibigay ng pagbumirang sa kanila. Panigurado, utang ina, ang isipin ng taong bayan, sabi ho ninyo, hindi authenticated, hindi authentic yung files ni Leviste. Pero bakit ito nakita natin sa CCTV na si Leandro Leviste ay pumunta sa opisina sa DPWH ni Cabral, kumuha ng files at sinabi pa ho ninyo, pinilit niyang kinuha. So ibig sabihin, for example, sakaya natin sila, pinilit ho ninyo dahil meron kayong CCTV, pero sabi naman ni Leandro, hindi. Ang usapin dito kay authentication. So legit, authenticated ang naturang files na kuha ni Leviste. Sige nga, tuloy Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Tingnan mo ha. Ito yung patunay na yung isiniwalat ni Leandro Leviste na pinasinungalingan na nga ho ni Vince Dizon na di umano'y hindi authenticated ay 100% authentic. Tangina yung CCTV ito. Paano nyo pasinungalingan ho ito? Kayo na po ang naglabas. Kayo na po ang nagpakita sa mainstream media, sa publiko. For what? Anong reason? Para sabihin pinilit ni Leandro Leviste. Kahit pinilit yan, putang ina, ang usapin dito, authentication. So, authenticated po yan. Tuloy Si Leviste may hawak ng mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Persahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya. Tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Okay, so ito ay maliwanag, dyan talaga galing si Leandro Leviste. So binibidyohan daw, no, kumuha ng cellphone ayon sa bayaran ni Bangag na palpak yung script, no. May video daw si Leandro Leviste at sinita daw ni Cabral, wag daw kung wag mag-video. So, ito, ang maganda nito, kung ilalabas ni Kong Leviste yung video, kung may video ho talaga. Kasi ano yung laman ng video na yun? Ha? Utang ina, authentic. Tuloy,
Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya. Yung ibang papel po nun meron mga dugo din. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng huwag naman ganito. Huwag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. Dito, Ang tindi naman ng ang tindi naman ng agawan ng papilis na yan, hindi nagkagusot-gusot. Hindi nagkapunit-punit. Butang na, nagkasugatan na nga dumudugo na nga yung daliri Walang punit na papilis, ma'am. Butang nang gumawa ng script, grabe sablay ho dito, pinakasablay na script na ito. Nagamit patuloy laban sa kanila kasi ang issue authentication. So, sabihin na lang natin nga, pinipilit, nagkasugat-sugat na. Paper cut. Anak ng kamuti, mangyak-ngyak. Maniwala ba kami na dahil dun sa pang-agaw ni Kong Leviste ng files ay nasugat yung daliri ni Cabral? Malay natin, biglang sumabit sa gilid na kung saan-saan may mga matutulis na mga bagay dyan, di ba, sa DPWH. Malay natin, nakagat. Kasi wala man kayong video sa mga pangyayari, walang CCTV. Ang tanging pinapakita po ninyo, CCTV, na kung saan pumupunta si Kong Leviste at nag-usap sila ni Cabral. Pag tiningnan mo sa video, wala namang nangyayaring agawan. Putsang hawak na hawak ni Leandro Leviste yung mga files makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district ngayon, sa NEP, and sa GAA. Yan yung request. Request ng mga congressmen, mga pasilid niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Ito lalo, Ito lalo ang nagbibigay ng authentication Kasi ang usapin dito, authentication, authentic ba? Totoo ba yung mga files na hawak ni Leviste? Di ang talino ni Leviste. Bakit pinaupo si Leviste dyan kung walang pahintulot? Tanong ko po sa inyo. Yan, nakapwesto Napaka-imposible naman kung hindi po nasisita. Na wala kang pahintulot na kaupo dyan, pinapaupo mo. Binigyan pa ninyo ng oras para makakopya, i-transmit sa ibang flash drive na sinasabi ni Vince Dizon or makapag-print pa ng mga dokumento dahil meron pong hawak na papel si Leandro Leviste. Napaka-imposibleng may agawa na nangyayari, may pilitan na nangyayari dahil nagkasugat-sugat tong daliri ni Cabral. Puta, pinapwesto ho ninyo Wala man tayong nakita na parang persahan kasi pag pinersa yan, may putang ina hindi ka pwedeng makaupo dyan. Wala lang, nadali lang kayo ni Leandro Leviste. Ang problema kasi nila ngayon, ang papilis na hawak ni Leviste ay malamang sa malamang hindi lang si Leviste ang may hawak ngayon, marami na. 'Di ba sabi niya? Kahit anytime may maglalabas dito, sabi nila si Lacson meron din. Pag ilabas po ito at magkapareho lahat, tapos maglabas ang ombudsman, na tampered na yung sa ombudsman na galing sa DPWH, iyak sila ngayon. Tuloy Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman na Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami damay. Nakikita ko na po si Ma'am
nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Okay, walang agawan kasi wala naman silang mapakitang ebidensya. May paper cut. Putang ina, paper cut na yan. Samantala, trilyon-trilyon yung ninakaw sa kaban ng bayan. So, ang panalo pa rin dito sa labasan ng resibo ay si Leandro Leviste. Yung video, CCTV, na pinalabas po nila, pumapabor po dito kay Leandro Leviste. Na ito ay isa sa mga paraan ng pagiging authenticated ng files ni Leandro Leviste. Yan. Sa opisina man ni Cabral, sinabi ho ng bayarang staff nila, malita-malita, gumamit pa kayo ng bayarang staff para magsinungaling, pero ang end pa rin, pabor pa rin kay Leandro Leviste. O, tuloy natin ng konti, Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Hindi mo na sabihin I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Correct. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. Na on the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown? Absolutely. Pero yung pagnakaw niya ng files computer, huwag ang imprimatur yun. Yung yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Huli ka ng imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request kasi ka Cathy na huwag ko ng pagahiyan eh. Nag-request ako kay Cathy. Nag-request si Cathy sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya doon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anak ng kagwang na isang kayo, mga inayupa kayo. Magpa-blatter. Nignakaw daw si Leviste. Papel, ninakaw ni Leviste. Tangin na kayo, Vince Dizon, bilyon-bilyon yung ninakaw ninyo eh. Trilyon-trilyon, binakaw ng amo ninyo. Alam niyo po, yung simpatiya ng taong bayan ay nasa kay Leviste. Mantakin mo kabata-bata, talagang binangga ho. Itong mga hinayupak na mga buwaya dyan sa gobyerno, napaso sila dito. Okay, para sa akin, 100% authenticated po yung naturang dokumento na hawak ni Leandro Leviste. Na ayon po mismo sa kanyang files, ayan sa kanyang post ngayon. Okay, Leviste thanks DPWH for confirming authenticity of Cabral files. Ito na tayo ngayon. Ito, basahin natin yung laman ng kanyang post. Ito, nakatulong pa nga yung panay pa banat ninyo eh. Palabas kayo ng mga bayarang staff. Putang na. Nakatulong pa nga. Tsaka hindi ako naniniwala na pinipilit eh. Kasi nga, di ba yung mga files ng mga sekretary, Yusek, alam ko may mga password yan eh. Hindi man po pwede ma-access agad ni Leandro Leviste yung files na yan kung walang access code. Putang ina, blue book yan eh. Corruption yan eh. Okay, basahin natin yung post ni Leandro Leviste. Leviste thanks DPWH for confirming authenticity of Cabral files. Sabi ni Leandro, I vehemently deny any allegation that I illegally obtained files from DPWH and also thank them
for confirming the authenticity of the files that were given to me on September 4 with the approval of Secretary Vince. The timing of DPWH saying this now about event months ago is suspect and only raises question on why DPWH doesn't just release all the files if there's nothing to hide. I respectfully urge the DPWH in Congress to focus on supporting the admin campaign to investigate alleged corruption in DPWH, including by the likes of Congressman Gargiula, whose family, as I just posted also, got a flood control subcontract from Vince Dizon Kua Plug, 11.5 billion pesos NCC projects. Vince and Ari Perez also met with Kong Gargiula outside the office this year. I understand that many politicians and contractors under investigation may be upset that I am sharing evidence that can aid in the investigation. And I ask that the investigators disclose their connections with people under investigation, given my published partial findings on their links to contractors. Yan po. For more information, please refer to my post earlier. Yan yung sinawalat ni Kong Leandro Leviste. Agree ako dito. Ay Kong Leviste, nagiging authentic po. Authenticated na po yung kanyang isiniwalat dahil po sa pag-confirm mismo ng DPWH na si Kong Leviste ay pumunta po sa opisina ni Cabral at pagpapalabas ng CCTV. Wala nang question sa authentication ng naturang files ni Leandro Leviste. Ngayon na lang ang gagawin natin, abangan na lang natin kung paparusahan ba at iimbestigahan ba ng gobyernong Marcos yung mga files at hahabulin ba yung mga kongresista na yon na napakaraming insertion, lalo na si Sandro Marcos at si tambaloslos na si Martin Romualdez. Dagdag pa ni Kong Leandro Leviste, narito, sabi niya, bakit wala pang inilabas na CCTV ng pag-deliver ng malita sa opisina ng DPWH? Anak ng kagwang. Yung ano daw, malita. Sabi ko na nga sa inyo Tiba-tiba ng malitang pera yung mga staff ng DPWH dito, hindi lang si Cabral. Tingnan mo, nagpagamit sila, no? Ang mali lang dito rin kay Cabral, hindi man nagsalita, hindi man lang nagdili ng video, no? Bago nagurgor talagang sinadya, ginurgor talaga to si Cabral para magulo ang investigasyon patungkol sa flood control. Kaso kamalas nila, merong isang Leandro Leviste na napakatapang ngayon sa kanyang isiniwalat. Kailangan ba nating kamuhian si Leandro Leviste? Kayong mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Bangag na panay trolls kay Leandro Leviste na siniwalat din niya, mga bayad din kayo ng mga kongresista, kailangan nyo bang magalit kay Leandro Leviste? Ako po'y nagtatanong, di ba si Leandro Leviste ay dapat nating pasalamatan at palakpakan kagaya nito? Di ba? Dapat po ito ay protektahan natin at suportahan sa social media. Kasi nga, siya lang po ngayon ang nagbubukod tanging kongresista na may lakas ng loob na ilabas ang listahan ng mga insertions at nakuha po niya mismo sa opisina ni Cabral. Na ngayon, lalong lumalakas ang authentication. Ako, peryodan ko talaga ito. Authenticated yung files na yan. Kasi kung hindi po authenticated, hindi po dapat nila dinidebunk. At hindi po sila magkakaaligaga. Sa pagsagot, gamit si Claire Castro, gamit si Vince Dizon, pasinungalingan ni Vince Dizon, tapos kuha sila ng mga staff ng DPWH, dalawa pa, in-interview nila, naglabas pa sila ng CCTV na nagamit din against sa kanila, ni Leandro Leviste. Anong sabi ni Leandro Leviste? Maraming salamat sa pag-authentic, confirming sa authenticity ng kanyang inilabas na files.
May drama-drama pa kayo na nasugatan yung daliri ni Cabral. Meron paper cut. Anak ng kagwang naman yan. Tindi naman ng kukumban na yan. Nakakasugat talaga ng daliri. Bihira lang po mangyari yan. Yung parang lang yan, yung parang namali ka lang ng kuha ng siguro, ng kukumba na yan. Para masugat ka. Malabo ho itong ribat ng Palacio de Polvoron at nagamit pa laban sa kanila ni Leandro Libiste. Kaya tama itong ginawa ng isang kongresista. Dapat po pasalamatan natin si Leandro Libiste imbis na ito trolls, anak ng kamuti kayo. Pakinggan natin ito. Sabi po ng Malacanang, dapat imbestigahan din daw itong kung papaano nakuha ni Congressman Leviste itong itinuturing ng Cabral files. Sir Mike, alin ho ba ang mas importante? Yung imbestigahan kung papaano nakuha o imbestigahan kung yung laman mismo ng files na nakuha po ni Congressman Leviste? Alam mo, Jade at Mar, yung binabanggit ni Congressman Libiste at napakatapang ng ginagawa ng batang yan, Correct. napakalaking bagay sa ating bansa. Papaliwanag ko, yung on average, ang lumalabas dyan sa hawak niyang dokumento, ang bawat kongresista tumatanggap ng 2 bilyon. Humigit kumulang siguro 500 bilyon hanggang 600 bilyon ang nakukuha ng Kongreso. Dahil dati, may mga proyekto mga congressmen. Ang national government gumagawa ng project. Kunyari gagawa ako ng tulay na magdudugtong ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gagawa ako ng railway. Gagawa ako ng dam para sa tubig. Gagawa ako ng irigasyon. Ito mga national projects na ito kailangan ng ating bansa. Anong ginawa ngayon? Hindi na. Tinilad-tilad nila ang proyekto na ang bawat distrito nagkaroon ng pondo. So you are talking already of almost 500 to 600 billion going to congressional districts, and not because hindi ito dahil kailangan ng proyekto. Pero ito'y kung anong tingin o paniniwala ng isang congressman. Para paliwanag ko pa ng husto. Nung ginawa ang flyover sa 2nd distrito ng Quezon City, 3rd district, ito yung dumadaan ng Ateneo, yan ay isang national project. Yan ang mga kailangan natin. Nung ginawa ang C5 na nagdugtong ng Quezon City, nagdugtong ng Mandaluyong, ng dito sa Ortigas area, padugtong ng Pateros, padugtong ng Taguig. Ito'y panibagong daan. Ito ay national project. So napakalaga yung pinapakita ni Congressman Libiste. Hindi dapat ang budget natin tinitilad-tilad at inalalagay sa bawat distrito nang wala tayong programang pang-nasyonal. Wala tayong programang ginagawa. Kailangan ba natin ng train na magdudugtong ng ating mga lugar? Kailangan ba natin ng mga airport? Kailangan ba natin ng, lalo ngayon pagkatag-araw na, ng mga dam para sa tubig? Yan ang dapat imbestigahan, yung nilalaman ng sinasabi ni Congressman Libiste. Can you imagine if you have 1 trillion budget and DPWH and more than half? Kasi hindi lang to yung sinasabi ni Congressman na 2 billion to 3 billion per district. Paano pa yung unprogrammed funds na lumalabas, allocable din yun. Ngayon sa budget ngayon na 2026, ang sinasabi 300 billion na naman ang unprogrammed. So itong batang to dapat pasalamatan natin. Itong batang to dapat bigyan nila ng award dahil nakita niya kaagad na may ganitong ginagawa at kailangan nating hintuin. Kailangan natin baguhin. Tama ka dyan, Kung totoo lang talaga ang laban sa korupsyon under Marcos admin, dapat itong batang ito, tama, bigyan ng award, bigyan ng security, bigyan ng kailangan safe itong si Leandro Libiste dahil ang tapang po ng kanyang pagsisiwalat. Ang nangyari mismong Palacio de Polvoron ang kumukontra sa mga sinasabi ni Leandro Libiste. Akala ko ba ay para po kayo na matuntun ang mga kurakot sa gobyerno? Akala ko ba lumalaban kayo sa korupsyon, mga animal Ito tuloy, meron ng isang kongresista nakakuha ng files authenticated 100%.
Anong ginawa ho ninyo? Kinakalaban pa ng mga hinayupak na ito. Dudugtong lang ako kaunti doon sa sinasabi ni Defensor, na ang ginawa kasi ng gobyernong Marcos, putang ina, yung mga big tickets project, kaya wala silang big tickets project, ginugutay-gutay nila, lalo na po yung mga proyekto na pinupunduan galing sa ibang bansa yung pundo, ginugutay-gutay nila ho yun. What for example, para sa railway system sa Mindanao, inalisan nila ang pondo. Saan ginawa nila? Ginugutay-gutay, ginawang flood control. Bawat distrito may flood control para meron silang makukurakot. Ganon yung lumabas ngayon. Kaya kawawa ang taong bayan. Kaya hito, ang Marcos admin patuloy na bumabagsak ang tiwala ng maraming Pilipino kay Bongbong Marcos. Di ba kailan? Negative 3% si Bungit. So ngayon ito, putang na padaos-os na padaos-os. Anak ng kagwang, nakakahiya kayo mga trolls kayo, bayad kayo ni Bungit. Pero ang resulta, bagsak pa rin amo ninyong ngiwi. Ito tuloy, oh. Nananatiling mababa ang tiwala at approval ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Sa survey, lumalabas na 34% ang performance rating ng Pangulo. Mas mataas lang yan ang 1% mula sa 33% rating na nakuha niya nitong Setyembre. Bumaba naman ang tiwala ng publiko sa Pangulo na mayroon lang 32% mula 34% trust rating sa third quarter ng taon. Samantala, mas mataas naman ang approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte kumpara sa Pangulo sa kabila yan ng mga issue ng korupsyon na pinupukol sa bise. Nakakuha si Duterte ng 56% approval, 54% naman ang kanyang trust rating, pero bahagyang mababa ang mga numerong ito sa nakuha niya sa parehong ratings noong Setyembre. Sinagawa po ang survey ng December 12 to 15. Ilan sa mga mainit na issue sa panahon na yan ay ang patuloy na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects at pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Anak ng kagwang, ha, Pulse Asia na naman ho ito, ha. Putang ina. Nasaan na ba yung mga mukha ng mga trolls? Diyos ko, kawawa po yung amo ninyo. Nakita ko kanina, bumabatak. Horse family, nakita ko kanina, bumabatak ng yung anak ng kagwang, yung plug, watawat ng Pilipinas. Di ba, Jose Rizal ngayon, grabing batak nila ng watawat. Ang lakas nila bumatak, eh. Pareho sila ni Sandro, lakas bumatak. Sino ba yun? Basta sila. Batak ng watawat ng Pilipinas. Kaya ang resulta, yan, Putsakin na, ang layo naman ni Bungit kay Vice President Inday Sara Duterte, mantakin mo. Performance rating, 34%. My God! Pero kay Inday Sara, 56%. Trust rating, 32%. Kay Inday Sara, 54%. Putang ina na yan. Presidente pa ba yan? Bumaba ka na sa pwesto, BBM. Tingnan mo naman, ang liwanag sa survey. SWA survey, Pulse Asia survey, pari-pariho po eh. Sinusuka na talaga si Bongbong Marcos. Paano? Hindi ka isusuka. Yung mga pag-iimbestiga ninyo sa korupsyon, puro sarswila at optics. Kahit binibira ninyo si Vice President Inday Sara, pilit ninyo kinakaladkad sa issue ng korupsyon, putang ina, walang naniniwala sa inyo. Nagsayang lang kayo ng bilyon-bilyon pera ng bayan. Pero ito, ayan, ano nangyayari? Si Inday Sara ang pinagkakatiwalaan pa rin. Putang nakakahiya namang presidenteng ito, no? Ito yata yung first time yata na ang isang vice-presidente mas mataas lagi na trust and approval rating kumpara sa presidente. Kasi usually yan, ang presidente ang dapat pinakamataas na trust and approval rating kumpara po sa vice-presidente. Pero ito, nabaliktad po ang sitwasyon. Tingnan mo sa panahon ni Tatay Digong, di ba? Si Tatay Digong talagang mataas ang trust and approval rating kumpara kay Lini Robredo.
Hindi ho po pwedeng mataas ang vice-presidente. Kasi kung mataas ang vice-presidente na trust and approval rating kumpara sa presidente, parang sinabi lang ho natin ng mga tao na ang tumatayong presidente po sa panahong ito at ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino ay ang vice-presidente. Si Inday Sara Duterte. Yan ang totoo. Ito yung lumalabas sa mga survey. Negative 3 ang buwang no? sa SWS, iyak na naman yung mga trolls dito. Hindi umubra yung mga ensaymada vloggers. Hindi umubra yung mga trolls ni Bungit sa paninira kay Inday Sara. Baliktad kasi kayo. Dapat ang ginagawa ho ninyo para tumaas ang trust rating and approval rating ni Bungit, ilabas ninyo yung mga ginagawa ni Bungit. Kasama Claire Castro, ilabas nyo. Ano bang proyekto ni Bungit? Wala kayong mailabas. Bakit? Kasi nga walang proyekto. Meron mang proyekto, putangin ang tulay na proyekto doon sa sa Davao. Proyekto ni Tatay Digong, inangkin pa ng mga hinayupak. Kaya ako sa akin, pag ako supporters di Bongbong, mag-quit na ako Wala ka mang iba-vlog. Anong i-vlog mo na proyekto? Unlike noon sa panahon ni Tatay Digong, yung mga DDS, kagaya yung mga Dolomite vlogger, putak na. Marami po silang naiba-vlog ng mga magagandang mga nagawa ni Tatay Digong mga proyekto. Kaya yung trust and approval rating ni former President Duterte mataas. Buwan-buwan, magsasawa ka, araw-araw sa kakablog. Kung ano na po ang nangyayari sa release ng LRT-1, ano na po ang nangyayari sa Dolomite Beach, ano na po ang nangyayari sa Binondo Bridge, ano na po yung nangyayari doon sa sinasabing tulay ni doon sa Quezon City, konekta sa C5 sa Taguig. No? Ganyan ang panahon ni Tatay Digong. May proyekto talaga, may build program. Antakin mo yung build program. Kahit pandemya, hindi natatapos Merong ginagawa ang Duterte admin. Kaya pag ikaw, supporter ka, i-vlog mo lang yung mga nagawa ni former President Duterte, mga political vlogger, wala na, panalo ka na, marami ka ng views. Marami na pong magpa-follow sa inyo at mag-subscribe. Pero dito, kay Bongbong Marcos, ano ang mai-vlog mo? Pag ikaw Marcos supporter, wala kang mai-vlog. Anong ginagawa mo ngayon? Puta, panay ka panira sa mga Duterte para may manood sa'yo. Ang nanonood sa'yo, sino? Mga DDS din Kasi gusto nilang dumipinsa sa mga banat ninyong mga hinayupa kayo. Pero walang laman yung channel ninyo na nagpatotoo na may nagawa si Bongbong Marcos. Kaya ang resulta, sinusuka na ho si Bongbong Marcos ng maraming Pilipino. Putangin na, humabol pa ang sorbi. Sakit ng ulo ni Auntie Claire dito, pati mga ensaymada vloggers.